Ang dakilang manggagamot ng Daxia, si Ye Wuchen, ay namatay matapos ang aksidente kahapon. Nagdadala gaganapin ng libing bukas. Siya. Ako. Natalo uli. Ye Shizhen. Pala ang pamilya Ye. Sa larangan ng medisina, may kaalaman talaga ang pamilya nila. Grabe, may bahagi sila ng Huangdi Neijing kay Huang Bol 7. Pamamahingang walang alintana, sinusundan ng tunay na enerhiya. Medyo interesante ito. Sakto, kukumpletuhin ko ang nalalaman kong huling bahagi. Karapat-dapat sa ikapitong scroll ng Chiwang. Bata. Nandito ka, Paula. Huli niyo siya para sa akin. Xiao Chun, Ao's calling BA? Siya ang nanay ko ngayon. Bu Qianqing. Pinapayo ko sa iyo na magpakatotoo ka na lang. Pirmahan agad ang kasunduan sa paglilipat ng share. Ibigay mo na. Kang hindi, ibebenta ko ang batang ito sa malayo para hindi mo na siya makita kailanman. At nagmamakaawa ako. Huwag gone. Ikaw na ba? Ginamit mo ang pagiging kawawa mo para akitin ang kapatid ko, di ba? May nagpakeo na yan. Nagpapanggap ka pang kawawa. Sino tinutukoy mo? Ikaw ang sinasabi ko. Hanapin mo si tatlo. Bu Qingqing. Itong kontrata sa paglipat ng shares. Wala rin itong silbi sa'yo. Si Hua Xiongying operating na. Sabi nila, magkakaroon ng malaking kompetisyon ng TCM. Ang pamilya natin nangangani itong kontrata. Ibinigay mo sa iba. Mas mabuti pang ibigay mo. Hindi ko ginagawa ito para manatili ang ari-ari. Gusto ko lang iligtas ang mga pasyenteng pumupunta sa klinika natin. Tingnan mo't masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Bibigay ko sa iyo ang pagiging mataas na yan. Bitawan mo, lumapit ka rito. Bata, paano mo nagawang kagatin ako? Dakpin at itinda sa hilaga. Huwag galawin asay Xiao Chun. Pipirma ako. Sandali lang. Anong nangyayari? Tay. Sabi ni Liu Qingping, halo ang pamilya sa laban ngayong gabi. Binalak niyang tumakas bitbit. Walang hiya. Malakas si Hua Xiongying. Pero di basta-basta ang pamana ng pamilya, Ye. Sa laban ng tradisyonal na medisina, ang ama at si Hua Qionging ay may pustahan. Kung manalo tayo, hindi na makikialam ang Hua Qionging sa aming klinika. Pero kung matalo tayo, klinikang panggamot ng pamilya Yi. Alis na sa mundo ng panggamot. Ang pamilya Hua ay mula sa dakilang manggagamot na si Hua Tuo. May problema sa harapan, pero nag-aaway kayo dito. Tari, yung bata, siya ang unang kumagat sa akin. Ikaw ang bata, Lumapit ka rito. Hindi maaari katawan ng batang ito. napakahina ng lakas. Gamitin ang lakas para tamaan ang lig at bra. Pwede itong magpawala ng lakas sa braso. Paano nagkaroon ng ganitong teknik sa isang bata? Siguro mali lang ang nakita. Para, Tama na, Liu Qingqing. Kung sigurado kang matatalo ang pamilya, Ye, umalis ka na dito. Dalhin mo na ang bata. Papa, hindi AKO Alice. Sumali sa laban ngayong gabi. Ipaglalaban ko ang pamilya ko. Hindi ka sa pamilya namin. Wala kang karapatan. Tari. Si Liu Qingqing, kahit hindi niya apelido ang Ye, natutunan na niya ang lahat ng pamamaraan ng acupuncture ni Bonso. Sa pamilya, pinakamagaling siya sa acupuncture. Sa tingin ka kasama siya, mas malaki ang sansa nating manalo. Sige na nga. Qingqing. Sige, susunod na lang ako sa gusto mo. Ang ating ninuno, iniwan ng Huangdi Neijing at reseta ng dakilang manggagamot. Natirang piraso, walang makapagbigay kahulugan kung may reseta. Ang tradisyonal na medisina, bakit ganito na lang ang kalagayan? Sino kaya ang gumawa nito? Tahimik at walang inaasa ang daloy ng enerhiya. Ang espiritu'y panatilihing nasa loob. Paano papasok sakit? Ito ang pangalawang bahagi ng Huangdi Neijing at kumpleto pa ang reseta. Sino kaya ang malakas gumawa nito? Ayon sa sabi-sabi, formula pa muling ibalik buhay ng 3 beses at magbigay ng walang sa mundong ito. May makapangyarihang manggagamot. Hanapin. Gamitin ang yaman ng pamilya. Kailangang mahanap ang taong ito. Ang taong ito, ipinadala ng ninuno upang iligtas ang tradisyonal na medisina. Oo, upuntahan ko na ngayon. babaeng masungit, bata.
Hayaan ko kayong umastang masaya pa ng isang araw. Pagkatapos ng laban mamayang gabi. Tingnan natin kung paano ko kayo tatapusin. Maligayang pagdating sa lahat. Dito SA Dacia Medical Association. Ngayon ay inaanunsyo ko, mga pamilyang tradisyonal na Chinese, Pamilya Yi. tunggalian ng tradisyonal na medisina ng pamilya Ye at Hu, opisyal nang nagsimula. Yiz Hongjing, pinapayuhan kita huwag maging matigas ang ulo. Ibigay mo na lang ng maayos ang ari-arian, kundi mapapahiya ka sa buong lungsod kapag natalo ka mamaya. Kapangahasa? Umaasa ba ang pamilya Hua sa aklat ni Ginoong Hua? May kakayahan ba kayo? Sige, hindi na ako magsasayang ng salita. Ngayon, inihahayag ko ang simula ng tunggalian ng tradisyonal na medisina. Ang ating unang proyekto ay ang pagsusuri ng pulso. Ang pasyente ay may mababang lagnat, walang pawis. Masakit ang ulo at batok, pulso ay mababaw, ang pulso ay nagpapakita ng sipon na dulot ng lamig. Siya Tian, hindi walang kakayahan. May kaunting alam din siya. Pag-atake ng 6 na kasamaan, ngayon ay taglamig pa. Maaming nakahalo sa lamig. Pero, ang lamig ay pumasok na sa baga. Masakit ba ang dibdib mo kamakailan? Tuyo ba ang bibig mo? Oo. Hindi maganda ang pakiramdam ng baga ko nitong huli. Talaga namang parte ka ng mahiwagang pamilya. Sa isang paghawak, Alam agad ang kondisyon. Talagang nakakabilib. Susunod, papasok naman ang pamilya Hua. Sa mga simpleng problema na ganito, ang anak ko ang bahala. Tao! Sus Mariosep, ito pala ang sikat na. Suspensyon ng pulso. Peak B2? Ang layo nito paano mag-diagnose ng pulso. Ayan, masyadong malapit. Konting layo PA. Mas malayo PA. Bukod sa sinabi nyo, may sakit ang pasyente ng biglang Hindi maipaliwanag na kaba. Di mapakali ang damdamin. Takot at nahihiya sa tao. Hindi mapanatag kahit humiga o bumangon. Henyong manggagamot. Ang galing mong manggagamot. Gray, pare milagro. sa layong ilang metro lang. Kayang magdiagnose ng pulso. Paanong nangyari ito? Ang batang ito mula sa pamilya Hu. Pag-diagnose gamit ang pulso. Ekspertong-eksperto ka na pala hanggang sa ganitong antas. Huwag mo nang banggitin ang 10 metro, kahit may peder sa pagitan. Kaya kong gamitin ang sinulit para marinig ang tibok ng pulso. Ang pamilya nyo, kaya ba? Puro kayo walang silbi. Pulso gamit ang sinulid lang yan. Ang tunay na manggagamot, naririnig ang pulso kahit sa distansya. Saan galing ang batang ito? Sa'yo ba? Nagdadiagnose ka pa sa malayo. Kalokohan. May bengka, ang pag-check ng pulso sa malayo ay teknikong naririnig lang sa mga kwento. Ikaw, walang muwang nai. Bigla ka na lang magsalit. Hindi ka ba natatakot na sumabit ang gila? Ang bata mong ito, magdadala lang ng problema sa pamilya. Bakit hindi mo pa siya dalhin palayo? Xiao Chan, tumigil ka na sa paglikha ng gulo. Mukha siyang maputla, may dugo, medyo madilim, pula ang dulo ng dila niya. Pinakinggan ko ang pulso niya. Ang pulso niya ay mahina, kulang sa enerhiya ang puso. Ang pulso ay may gapos, parang naglalakad ng paabala. Malamang malubha ang sakit sa puso niya kung gagamutin ang lagnat pero hindi ang ugat tapos Ano beng alam mo, takbata? Ni hindi ka pa marunong magbasa. Nagpapanggap kang doktor? Ikaw ang may sakit. Wala bang ibang tao sa pamilya nyo, yo? Bakit isang bata ang pinapayagan nyong magpasika? Walang way itong batang walang manners. Hindi siya dapat nasa sagradong palaruan na ito. Bilisan at itapon siya. Bara! Paano mo nalaman na may sakit ako sa puso? Ano? May sakit ka talaga sa puso? Nasa akin na ito matagal na. Napakatagal na. Kaya niya palang makita ang pulso ng tao kahit malayo. Paano ito possible? Akikinggan ang pulso ng hindi hinahawakan. Ganitong klase ng kahangahangang kakayahan. Tuni Palang Totu. Ang batang ito. Ano ang nangyayari? Libong taon ng tradisyon ng pamilyang Hua, natalo ng isang bata. Bata, kahit pa sa sinapupunan ka pa lang na practice ng diagnosis. Hindi magagawa ang pakikinig ng pulso sa hangin. Kinuha ba ang medical record ng pasyente? Tama. Itong batang ito, siguradong gumamit ng kung anong paraan. Hindi malayo na ang pasyente ay taga-pamilya niya. Nauna ng hinanda nila, hindi ito maaring bilangin. Ito. Ang pakikinig ng pulso kahit malayo. Totu. Lampas ito sa aking pagkakaalam.
Patawad ngunit wala akong kakaya. Hindi ko mahuhusgahan. Ang panalo o talo sa laban na ito. Pero, dumaretso tayo sa susunod na yugto ng labanan. Teknik ng acupuncture. May kakaiba sa mag-inang ito. Napakalaking banta. Kailangan silang alisin. Para sa labanang teknik ng acupuncture, nagdala ng pasyente. Sandali, dahil labanan ito sa acupuncture, bakit hindi? Diretso na sa pagtusok sa katawan ng kalaban. Tingnan kung sino ang mas magaling. Maglagay ng karayom sa kalabang doktor kapag may nangyaring hindi. At paano kung may di inaasahang mangyari? Maglagay ng 3 patak ng dugo. Tapos, ang sining ng acupuncture, kung hindi mo masubukan sa doktor, ano mo magagamit sa pasyente? Matandang lalaki. Natakot kung takot ka. Tumahimik ka. Tahi. Hayan Fear. KO. Huwag magpadalos-dalos. Ang Ghost Gate 13 needles ng pamilya Hua kayang kumuha ng buhay. Kayang magbigay ng buhay, pero kaya rin bumawi nito. Kapag natusok ka ng karayom, di mo alam kung paano ka nawala. Kaya mas mabiti pa. Hayaan natin yung babaeng yon na gawin. Lu Ching-Ching. Ang pamilya Ye ang kumukop sa inyo ng nanay mo sa tagal ng panahon. Panahon na siguro para magpasalamat kayo. Sige, ako na ang gagawa. Paano tayo magpapatalbo? Gamuhit ng mga linya. Ang sining ng acupuncture ay tungkol sa mabilis, eksakto, diretso sa problema. Pareho tayong magtutusok. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis at mas eksakto. Walang ganitong paan ng paglalaban. Wala akong takot. Napansin kayo, mas makapal ang kasukasuan ng daliri mo sa kanang kamay kaysa kaliwa. Madalas mong gamitin ang kanang kamay sa acupuncture. Resulta ito ng kondisyon. Maaring gamutin gamit ang punto ng Shaoyang Sanjiao upang maibsan ang problema. Ginagamit ang enerhiya para sa Ang karayom ay tilakidlat, itong Tris karayom ng Hua Clan. Nakakatakot ng ganito. Ganito kabilis. Hindi ito magligtas paggamit ng paggamot para pumatay. Ang bawat karayom ay tumatamas at kinakailangan kilalanin ang mapangahas na masamang walang bakas umalis. Tingin ko, may problema rin ang binti ng babae. Dapat kong kapalan ang kanyang zusanli para tulungan siyang mag-rehabilitate. Ang umusad ng isang hakbang ay ituturing kong hamon sa akin. Tingnan kita, noong pinanganak ang taong ito, naiwan ang maraming tagong sakit sa tiyan. Ngayon, tutulungan kita na gamutin ito ng maayos. Hanapin mo si Tatlo. Bata, nagagalit ka? Hinahanap mo ang buong pamilya nyo. Kung mapapatalo kayo ng maayos, walang masasaktan, pero pinipigilan nyo ang misyon ko. Mabait naman ay kayo. Hindi kayo papansinin, tutulungan pang gamutin ang nanay mo. Napansin ko, may sakit din ang utak niya. Sa turo kong ito, mawawala lahat ng sakit niya. Ang lakas ng loob mo. Bata ka pa naman. May lakas kang gumamit ng Akala mo ba ikaw na si dakilang manggagamot na si noon? Xiao Chun. Ito ay laban nila. Umurong ka muna. Tia, kung gustong sumubok ng bata to, hayaan mo na siya. Ito ang karayom ng pagpapakalma, isa sa 13 karayom ng mahiwagang pintuang kamay. Si Ye Wuchen lang ang kayang humarap gamit ang paraang lumilipad ng dragon karayom. Pumanaw na siya. Ang ineksyon na to. Walang solusyon dito. Sigurado na talagang 3 beses. PA. Pinuno ng Ye, palihim na umaatake. Gamit ang kamay ng bata bilang dahilan. Mas kahiyahiya pa kaysa sa akin. Ikaw pala, yun, yung teknik kanina. Imposibleng magawa yan ng bata. Mataas na antas ng kaalaman, kumpleto sa Huang Dinijing Kihuang, ika-7 volume na nawawalang bahagi, lihim na kumilos. Kung ayaw magpakita dalub, Kayo na lang ang amin muna. hihingi ng tawad sa dalubhasa. 12 pesos. Sinubukan mong patayin ang asawa ng anak ko? Ang tanda, nagbigay ako ng parusa. Telo kayo, 2 piso, kalikohan. Agatay sa labas ng arena. Paano yun maaring mabilang? Ulitin ang laban. Tama. Kung ang medisina ninyo, Mas magaling kaysa 3. Amin ang aming pagkatalo. kung hindi, ibigay ang ari-arian ninyo. Sige, makipagpalig. Sige. Yuan, since paligsahan ulit ito, Pawid bang. dagdagan natin ng konting kulay. Kung matalo ka, hindi lang ariarin mo. At yung mga tao sa pamilya ng I ay magiging tagasubok ng gamot ng pamilya Hua. Tatay, hindi pwede.
Kapag naging tagasubok, Hindi na tayo. At di na rin tayo makapapahinga. Gusto mo bang sumuko na lang? At ibigay ang ari-arian? Sige, Ang medisina ng pamilya Ye. ipinamana sa loob ng libo-libong taon. Hindi? Sige, talo. Simulan na natin. Hulanap harang alap. Dumadaloy. Bigas. Ako, manggagamot ng miyaw. Gusto ko ang pagpagaling gamit ang herbal na sabaw. Ay itong 5 santo pampalusog na sabaw. Gulay na lunok ng kaluluwa? Medyo interesante. 2 piso. 2 piso. Limang santo na pampalusog na sabaw. Isang lagok, tanggal sakit. Mga kaibigan, halina't subukan nyo. si Chilian ay may Para ipagluto kayo na. 5 santo na pampalusog na sabaw, alagaan ang kalusugan. Gusto peng. Sayangin ang kabut. Isang papapitan na de intensino kayo, pamilyang Ye, kilalang angkan ng 1000 taon. Kahit medisina namin, natatakot kayo ng ganito. Kung hindi talaga kaya, baka ang mga tao mula sa pamilya Hua pwedeng bumaba at subukan. Pero kung ganoon, siguradong talo na kayo sa laban na ito. Tien. Ikaw na? Ano? Mga lason lang naman yan. Ang detoxification ng pamilya, ay walang kapantay sa mundo. Kahit malason ka, kaya kong iligtas ka, anak. Pero baka naman ang mga iyon ay hindi normal na mga lason. Tumahimik. Wala kang alam, bata ka pa. Ito ay lason ng kaluluwa na nasa sabaw. Punong-puno ng lason para sa kaluluwa. Lason ng kaluluwa. Hindi ko akalain na alam ng batang ito. Ano? Ang pamilya ninyo, Leaf, bumaba na ba sa antas na nakikinig lang sa sinasabi ng 8 taong gulang na bata? Liu Ching, kung hindi mo mapigilan ang anak mo, ipapatalsik ko na kayo mula sa pamilya ngayon. Xiao Chan, huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Sige nga, manood na lang ako ng palabas. Tien, bilisan mo. Siguradong ililigtas ka ni Ama. Ama, Iligtas mo ako. Ang hirap talagang magpayo kung ayaw makinig. ano ito, kapatid? Hindi lahat ng lunas ay epektibo. Biyaya ng lang tumulong ka sa akin. Parang pagsulong ng hukbo ang pagbibigay ng karayom. Sa punto ng cheesy, selyado, walang lason makakapasok. Hag-activate SA Punt. Ang enerhiya ay pumapailan lang. Nakasara na ang lason, na-activate na ang enerhiya, solusyon na. Tutube a? Ang gamit kong maliit na bagay, Hindi madali talunin. ito talagang walang alam paano niya mapipigilan ang pag-atake ng lason sa katawan. Ang lason ay umabot na sa Cloud Gate Point. Kung hindi ka agad masagip, tapos na ang buhay mo. Bata. Paano tanggalin ang lason? Bilisan, tulungan kayo. Karapat-dapat ka ba? Lu Ching, bilisan mo, tulungan mo siya. Xiao Chan, siya naman ang kapatid ng tatay mo. Kung kaya mo siyang iligtas. Sige, iligtas mo na siya. Gusto mo akong tumulong sa iyo? Pwede rin. Mangako ka mula ngayon, hindi mo gagalawin ang shares ng mama ko. Hindi ko nagagawin. Hindi ko gagawin. Kung maalis ang lason ni Tian, ipinapangako. Walang gagalaw sa shares ng mama mo. Sige. Ang mga lason mula sa miyaw ay palaging may lunas sa loob ng 3 hakbang. Hindi exemption ang gu. Ang lunas ay nasa iyo. Gusto mong makuha ang lunas? Walang paraan, walang lusot. Xiao Chan. Xiao Chan, Laban ka, bata. Harap ka, bata. Sa mundong ito, may lason bang makakatalo sa akin? Hindi pa umiiral. Noong taon, alam lang ni Ye Wuchen, Kasanayan sa mga daliri. Alam din ng batang ito. Ang batang ito, hindi pwedeng hayan.
Lolo, tandaan mo ang sinabi mo. Hindi kita bibiguin sa pangako ko, hindi gagalawin ang bahagi ng ina mo. Pero ang medical klinika iniwan ng ama mo. Kukunin ko maliban kung gagawa ka ng sakripisyo para kay Tian-Tian. Pagpasok sa 5 Venom Soul Refining, Hindi pwede. Si Xiao Chen nakakuha ng gamot. Sa pamamagitan ng panlilinlang, paano papayagang pumasok sa sabaw na iyon? Huwat ng mata, ikaw ang pumunta, o kaya ang anak mong lalaki ang pupunta. Sigurado ba kayo na kung ako ang papasok sa sabaw na iyon? hindi nyo nakukunin ang iniwan ng tatay ni Xiao. Sige, Ma, Xiao Chen, barak ha pa. Hindi pa ganun katatas ang kakayahan mo. Hayaan mo na ako, anak. Kung sakali mang hindi ako magtagal, ang iniwan ng papa mo. sapat na para mabuhay ka na maayos. Isang karay langit na sikreto. Isang karayom, selyo ng lupa. Gihipay kayo. Sa harap ng akupuntura ng pamilyang Ye, simpleng lason, Walang kwenta, Chilian. Ano ba ang silbayan? Huwag ka magmadali. Sino ang may sabi na konti lang ang mga taong iyon? Ganito dapat, ganito nga. Yi Zhongjing, pakinggan mo boses, ang boses ng asawa ng anak mo. Sobrang ganda pakinggan. ikaw. Ayo ang natalo sa laban na to. Talagang wala kayong silbi. Ba't pa kita pinapakain? Ma, Kay, ma, huwag kang magsalita. ako ang magpapagaling sa iyo. Hindi ko yata nadinig ng mali. Nakagat ng napakaraming insekto. Tinamaan ng napakaraming lason. Magagamot mo siya. Maniniwala na akong lilipad ang baboy, pero hindi ako naniniwalang magagamot niya siya. Tagapaggamot ng miyaw mula lason pumapatay, lason din naggagamot. Patayin o gamutin, lahat sa saglit lamang. Anong ibig mong sabihin? Kaya kung sa isang saglit, gawin ang lason mong sabaw ng kalus. Sabaw ng 5 banal na pampalusog. Bada. Huwag mong isipin na dahil alam mo ang kakaibang teknik ni Yiwu Chen. Ikaw ang tunay na mahusay na manggagamot, si Yiwu Chen. Walang lunas para sa lason na ito. Mas mabuti pang bumili ka na ng kabaong para sa nanay mo. Hintayin mo lang at makikita 3 gramo ng tiyanma, 1 tael ng jingtian, 8% ng longkuy, 7 bahagi ng faipeng, simulan, ilipat. King. Kyo. Maayos na ako. Nanay, hindi ka lang walang sakit, na-enjoy mo pa ang 5 saints na sab. Ngayon, lahat ng sugat mo gumaling na. Hindi possible. Talagang impossible yan. Ang sining ng medisina ay kumakopya sa kalikasan, nagpapakita ng husay ng tao. Iniisip mong imposible kasi isa kang manggagamot na walang alam sa medisina. Ikaw bata ka. Ginoong huwa, panalo kami, ang pamilya Ye ang nangibabaw. Isa lang na panalo. Anong ipinagmamalaki mo? Testing lang ito. Zuzunod. Ang pinaka-importanteng yugto. Si Jiang, manggagamot ng Liangzhou. Magbibigay ng karunungan mula sa Liangzhou. Ano ang reputasyon niya? Si Zhang, manggagamot, ay ikasyam sa dakilang manggagamot ng Dacia. Sikat siya sa paggamot sa pressure points ka. Ang Burning Body 18 strikes. Nakatuon sa pagkukumpuni ng sirkulasyon ng dugo at ugat. Kuya. Kaya mo ba siyang talunin? Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa ang kanilang paraan ng masahe. Sa Hui KO Bang Subukan ang Burning Palm 18 techniques na yon? Tianzi, naintindihan mo na ang masahe ng pamilyang Ye. Sige, ipakita ito. Ang galing ng pamilya Ye. Opo. Nakikita ka. Dilaw ang kulay ng balat. Tumataas ang maruming enerhiya, kadi makapanatili ang malinis na enerhiya. Para sa'yo, magmamasahe ako. Sa butas ng purple pa. Paalisin ang sakit. Ang Purple Palace ay nag-aalag Walang kaalaman sa medisinang batayan. Ero nagpapangahas para linisin ang masamang enerhiya. Kailangan ang butas ng chunch. Ano? kulang ang lakas. Mali ang target. Dito dapat sa Tiantu. Kung hanapin ang Chuanje, kailangan itulak. Dito. Langit na bigay. Langit na... 9 pesos. Ngayon, malinaw masamang hangin, wala ang sakit, dugo ang idura. Walang seryosong problema. Bakit hindi ka nasaktan?
Narinig mo ba ang tungkol sa malalim na masahe ng mga punto ng ugat ng pamilya Ye? Ang teknik ng pagtatago ng mga punto. Taon-taong pagsasanay. Palakasin ang mga itago ang mga mahalagang. Parang ulap na tinatakpan ang araw, mahirap makita. Mukhang may alam ka. Ang teknik ng pagtatago ng puntos ni Zhang, naabot na ang kasukdulan. Sa laban na ito, kayong pamilya Ye, siguradong talo tayo. Tapos na, ang 1,000 taon na pundasyon ng pamilya, mawawasak ba sa mga kamay ko? Xiao Chen, may alam ka bang paraan? Kahit meron akong paraan, hindi ko ito gagawin para sa inyong lahat. ₱100 bat? Anong ibig mong sabihin? Ang negosyo ng tatay mo ay sa pamilya Ye. Kung matalo tayo, magiging pulubi rin kayo. Hindi pwede. Bawal galawin ang negosyo ni Mawawala ang pamilya paano maipagtatanggol ang negosyo? Ma, hindi yan kayang protektahan. Wala akong pakialam sa pamilya Ye. Kung matalo ang pamilya Ye, dapat na tayong umalis. Xiao Chan. Paano tayo mabubuhay ng tahimik kung wala na ang proteksyon ng pamilya Ye? Pinangako ko sa tatay mo na palalakihin ka na masagana at ligtas. Gagawin ko yan. Makipagtagisan tayo. Gusto ko yan! Magmasahe kasama ang babae. Halika, ayusin kita. Gagamutin kita ng todo. Tingnan kayo na kung gaano kalalim puntos mo. Isang karayom. Panglok ng langit. Ganda, nangangamot ka lang ba? Matagal ng balo, namuo ang malamig na enerhiya. Kailangan mong maayos ito. Tutulungan kita sa massage ng iyong tiyan. Tiyak na magugustuhan mo. Tama na. Tama na. Bata, huwag kang makulit. Umupo ka ulit. Talagang may malalim na pagmamahalan ang mag-ina. Matanda, 3 dekada na. Bata naman. Nagmamadali rin sumunod. Xiao Chen, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Uwenjia. Ako nagbigay paggamot sa nanay mo. Walang masama ang mangyayari sa nanay mo. Alika, sunod na hakbang. Imamasahe ko ang iyong Purple Palace Point. Nasa dibdib ang Purple Palace Point, alam mo. Doktor na kakaibang para, dapat mong masahihin na maayos, ha? Huwag kang umasa. Maganda ang hubog ng katawan. MGA, alone na, magandang babae. Huwag nang mag-isa. Sumama ka sa akin. Malakas ang enerhiya ko. Kaya kitang gawing masaya. Pangarap na walang hanggan. Ito, Ito ang sikreto ng pamilya. lihim na kaalaman sa medisina. 3 karayom ng buhay at kapalaran. Itinusok ang 3 karayom sa kanyang ulo. Tada! 3 bituin sa ugat. Magdudulot ng sabay-sabay na pagsiklab ng Daan-daang virus, sabay-sabay. Zhang na manggagamot. Kang sisuko kanayan. Ilaligtas kita. gusto ko ang pagliligtas mo. Akala ko magpapasayala. Hindi ko akalain kapal ng mukha mo. Huwag mo akong sisihin kung walang awag gaganti. Impyernong palad, 18 hampas. Si Xiao Chen. Ito. Paano nangyari ito? Kayang tanggapin ang impyernong palad, 18 hampas. Maliban na lang. Maliban na lang kung ano, kung itong bata. Ginamit niya ang isa sa mga klasikong teknik ni Yu Chen. Ang 100 acupuncture massage hand. Mukhang may alam ka rin. Bagamat si Yi Chen, ang Diyos ng medisina, ay hindi ipinagdadamot ang teknik. Kaunti lang ang natututo nito. Si Xiao Chen ba ay henyo sa medisina? Henyo, mas maganda yan. Pinakagusto ko ang pumuksa ng henyo, si Zhang Ziyi, Hindi mo kaya. na mas talo ka kaysa sa isang bata. Hindi ako handa kanina. Ang susunod na palad na ito, Kayong mag-ina, tiyak na nasa ilalim ang aking palad. Bilizanayo. Sunog na 18 palad. Ang sunog na 18 palad ay kailangang gumamit ng apoy at dugo. Pinaangat nito ang sariling enerhiya. Malakas nga ito, tumatama ng 800 sa kalaban, ngunit nababawasan ng 1,000. Ano mo nalaman? Mananawala ka? Huwag mong pakinggan ang batang yan. Nagmamayabang lang siya. Ano bang alam na? Bilizan mo na. Para mawasak ang sunog-sunod 18 palad, tamaan, Ang itaas na bahagi. mapapaso ang dugo mo sa loob, mawawala ang lakas mo. Kate alam mo, ano na yon? Hindi ako naniniwala.
Sa sandaling dumapo ang aking palat. Matamaan kaya ang 30 punto. 100 acupoints mas. Kaya kong gawin. Di ka naniniwala, subukan mo. Sige, lumapit ka. Talagang napigil ka ng batang to. Sige, suwang. Para. Wag mo akong lituhin, wag mo akong lokohin. Sunod, 100 acupoints massage hand. Mukhang panalo ulit ang pamilya Ye sa laban na ito. Anong ikinakasaya mo? Ang alas hindi pa lumalabas. Anak, dalhin mo ang dalawang to. Siege, Tara. Akilabas mo na ang alas mo. Hua Xiong Eagle. Itong nakamaskara. Tagot-takot parang daga. Ito ba ang huli mong alas? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ang bato sa kidney ko, 30 taon na, napabiyak mo ng isang hampas. Kahoy. Ang matigas na bato sa kidney, 30 taon na, napabiyak mo ng isang hampas. Walang gamot, walang karayom. Kahit walang direktang hawak sa pasyente. Ito. Paano ito posible kung siya ang tao? Magagawa niya. Sinong Dakilang manggagamot ng datsi. ikalima manggagamot ng kigong? Hanqing yun. Tamen. Siya nga, ang dakilang manggagamot na si Hanqing yun. Dalubhasa sa kigong nahawak ang kalangitan. Lumampas sa tradisyonal na sistema ng medisina. Tunina, tagapaglikha ng kalikasan. Hindi gumagamit ng gamot si Han, pero kaya niyang ibalanse ang yin at yang. Napapawi niya ang lahat ng sakit. Sa laban na ito, paano kayo mananalo? Imposible naman yan. Si Han King yon, ang 20 taon na ang ay edad 120. Kung buhay pa siya ngayon, aabot na siya ng hindi bababa. Sinong tao ang kayang mabuhay ng ganong katagal? Talagang si Hanqing yun ang nasa harapan. Nagpapahaba ng buhay. Utang Kao, yan sa teknik Kao. Isa lang yan sa mga benepisyo nito. Walang halaga, natatakot ba kayo? Desperado na ba kayo? Sa harap ni Hanqing yun, lahat kayo sama-sama ay parang wala. Kahit may talento ang batang to, kulang siya. Hindi niya kaya makipaglaban kay Hanqing yun. Hindi niyo siya maaasahan, kayo lahat. Tahimik na lahat ng pamilyang ye. May lakas loob ka bang makipagkumpit? Saish na, magsalita kayo. Puno ng pamilyang Ye Chongjing. Pakiusap, turuan mo ako. Lagot na si matanda. Si matanda, Lagot na, Xiaochen. huwag kang magsalita. Hindi naman ako nagsasalita ng kalokohan. Sa harap ni Han King yon, yung matandang yon. Ni hindi nakayanan ang isang tira. Ni hindi nakayanan ang tira. Kasi kahit ako nun, kinailangan magpursige para matalo si Han King yun. Anong sinabi mo, Tak, bata? Ang tatay ko ang pinuno ng pamilya. Ang galing niya sa medisina ay nakaligtas na Paano mo masasabi? Isang galaw lang, hindi na Ye Xiaochen, huwag niyang palakasin ang loob ng iba. Pababain ang moral sa Ye family. Kung magsabi ka ng isa pang salita, lumayas ka na sa Ye family. Xiaochen. Huwag mo nang galitin si Lolo. Mahirap tulungan ang taong ayaw makinig. Walang sisihan kung hihingi ng tulong sa akin. Nakakatawa. Iniisip mo bang ikaw ay dakilang manggagamot? Hasikatin Montag saril, hindi ka rin bagay. Hangin talaga ang bata sa taas. Pasensya na, Han, baka natawa ka. Pero sa tingin ko, totoong malakas ang mata nitong bata. Talagang hindi mo kaya kahit isang galaw ko. Han, mukhang marunong ka rin magbiro. Joke PA2? Malalaman mo rin agad. Ito, Isa lang ang gagamitin kong paraan. kung kaya mong basagin ito, Aminin ko ang pagkatalo. isang move lang ang ginamit mo at napaikot mo na ang 7 na iba pa pati 5 laman loob ko. 7 ugat na paikot kahit si Hua Toy di kaya 5 laman loob na wala sa ayos, Diyos hindi maililig. Ye Zhongjing. sa ganitong araw sa susunod na taon. Ipagdarasal kita, mag-aalay ako ng dasal. Nasa bingit ng kamatayan. Bilisan nyo, tulungan nyo ako. Ako. Hindi ko na talaga kayang sagipin ito. Bumili ka na lang ng kabaong. Huwag kang mag-alala, ang yaman ng pamilya ye. Ako bahala mag-alaga niyan. Akala Kao Gazi. Ang medisina ng pamilya Ye ay Hindi kayo, accolade. Hindi pa rin kayang basagin ang aking 7 ugat na puwersa.
Napakalungkot sa taas, ay. 20 taong gulang na move na nabasag na noon, ngayon ginamit mo pa uli. Sasabihin mo pa na napakalungkot sa taas, nakakatawa siya, di ba? Okay. Huwag kalbanan SI Korean Dr. Xiaochen. Ano ang sabi mo? Nabasag na PA? Yi Zhongjing. Sa tingin ko, nalilito ka na. Itong solusyon mula 20 taon na ang nakalipas. Si Divine Healer lang, SI Wuchen, ang nakapag-decipher niya. Pero ang paraan ng pag-decode ay nawala. Ang batang ito, hindi kanya maliligtas. Xiaochen, kaya mo bang iligtas si Lolo? Ililigtas kita, napakadali lang yan. Pero bakit ko gagawin? Noong inaapi nyo ang nanay ko, bakit hindi kita nakita na sinagip mo ako? Kung kaya mo akong iligtas, ang posisyon ng pinuno ay ipapasa sa Bala nang makakapanakit sa Diyo. Tahi, Huwag, tumahimik. Yi Zhongjing. paalang mabuhay ka. Ipagpapalit mo ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Pero, yung bata na yan, Maliligtas ka ba? hindi siya ang dakilang doktor na si Yi Wuchen. Kung si Mama ang naging pinuno ng pamilya, kahit bumalik ang aking kamalayan sa katawan, hindi ko na dapat alalahanin siya. Sige, ililigtas kita. Sino ka ba sa tingin mo? Si Huaron ang Anabihe Muli? O si Yi Wuchen na nagkatawang tao? Sino nga ba ako? Malalaman mo na agad. Hakbangin ang 7 bituin. Hawakan ang 5 elemento ng enerhiya. Si Yi Wuchen. Ikaw SI Yi Wuchen. Han Lao, Matagal na ang wala SI Yi Wuchen. Ang batang ito ay nagpapanggap lang. Hindi siya nagpapanggap. Siya SI Yi Wuch, noong sinira mo ang 7 ugat na bitag ko. Ginami mo. Ang 7 bituin na pamamaraan ng pagilo. Anong 7 bituin na pamamaraan yan? Pinagawa kayo, SI, Pabaliktad ang 7 ugat. at inilipat ang 5 lamp. Pero siya, ginamit ang kapangyarihan ng hilagang bituin para ang 7 ugat. ay gumaling gamit ang liwanag ng mga bituin. Nakakuha na naman ng 5 elemento ng espiritual na lakas. Para may balik ang 5 organo ni Yi Zhongjing. Hindi pwede yan. Hindi niya kayang tawagin ang liwanag ng Big Dipper at mahuli ang 5 elemento ng lakas. Pekyan. Sigurado akong pekyan. Pero kung tutuman, ang batang ito ay may tuturing na bihirang. Henyo sa medisina sa buong kasaysayan. Okay. Talaga bang magagawa mo yan? Ma, maghintay ka na lang na maging pinuno ng pamilya ye. Liwanag ng North Star, halika. Okay. Ang galing. Nagtagumpay, pero bakit mayabang? 5 elemental na espiritu. Hindi pa natin nahuli. Espiritu ng ginto, 3 dangsyen, lumabas. Puno katas, banabaguhit. Tubig ang katas. Bahagyang dahon ng drunken fish Ibigay, apoy katas, apoy tiyan guhit, lupa katas, lingji kalahating piraso. Simulan. De piso. Pakiramdam ko, parang bumata ako ng 10 taon. Mahusay talagang teknik. Nakakuha ng lakas mula sa kalikasan, bumata ng 10 taon, natural lang yan. Y Zongjing. Binabati kita na meron kang. Ganitong kahusay na apo. Sa pagkakataong ito, ako ang natalo. Bata pa. Pero bihasa na sa medisina, isang malaking biyaya para sa Dacia. Ito. Ang Zhongzhou. Alida, Imbitasyon pa sa labanan ng 3,000 medical na henyo. Kailangan mong sumama ang mananalo. ay makakakuha. Ng kabuwang bersyon ng Huang Di Neijing. Ang kabuwang bersyon ng Huang Di Neijing naglalaman ng paraan. Para maibalik kamalayan sa orihinal na katawan, ay kailangan kong salihan. Salamat sa pagmamahal ni Han Lolo sa kanyang apo. Kami, ang pamilya Ye, ay tiyak na dadalo. Ganito ba alis, Han Lolo? Hindi kita papayagang umalis. Pinagbigyan kita dahil sa iyong ama. Ikaw na bata pa, naglakas loob kang harangin ako. Hua Xiongying, Tatapusin natin ang 3 labang ito. Panalo Teo. Ang ari-arian ng pamilya Ye, hindi madadala. Ang pamilya Hua, matatalo ka sa amin. Yi Zhongjing.
Hindi tapos ito, may imbitasyon ang Hua para sa laban ng henyo sa 3,000 likas na medisina ng Zhongxiao. Sa laban ng mga henyo, ilalagay ko ang buong pamilyang Yi sa ilalim ng aking mga paa. Talyanin, Mayabang ka pa, ha? hintayin mo. Hintayin mo AKO. Tara, Yui Teo, maghanda para sa laban ng henyo. Sandali, kanina sabi mo iligtas kita. Ibigay mo na ang pinuno sa nanay ko. Nayon kalangan tupran yan. Anong ginagawa Montag, Xiao Chen? Paano mapupunta ang pinuno sa nanay mo? Sa isang taong hindi kasama Malas sa asawa, sinira niya ang buhay ng kapatid ko. ang pamilya, hindi na kayo pinalayas, dapat magpasalamat. Paano ang posisyon ng leader ng pamilya? Panaginip yan. Ano? Gusto mong bawiin ang sinabi mo? Xiao Chun, tama na yan. Ang mahalaga ay protektahan ang negosyo ng ama mo. Kontento na ako doon. Anak, ang sobrang bait, minsan naaabuso. Ang pagsuko mo, hindi magdadala ng kabutihan. Mas lalo pa nila. Lalo lang nilang dadagdagan ang kaya. Hayop na bata. Paano makipag-usap sa nakatatanda? Ano ang pagpapalaki ng pamilya ninyo? Ikaw na walang utang na loob. Matanda. Nagbabago ka ng desisyon. Hindi babawiin ni Ye Jongjing ang salita. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay siguradong maipapasa sa mama mo. Pero, Ano? Hindi ko naman sinabi kung kailan. Kailan ito ibibigay? Posisyon ng pinuno ng Pagkatapos bumaba sa pwesto, ipapasa ko kay Tianzi. Si Tianzi ay ipapasa sa anak niya. Kapag naubos ang linya ni Tianzi, tsaka lang mapupunta sa nanay mo. Sana hindi pa nawawala ang nanay mo noon. Mga ingrata, Sobrang walang puso ang mga tao ng pamilya Ye. Pa, hindi ko kayang kunin ang posisyon ng pinuno, pero mahalaga ang imbitasyon sa Genius Battle para kay Xiao Chen. ibigay sa kanya ang imbitasyon ng Genius. Usapin na nakakaapekto sa kinabukasan ng family. Paano ibibigay sa isang bata? Pa, dadalhin ko ang mga tao sa labanan. Siguradong mananalo tayo. Sang-ayon si Itay. Tara, balik tayo at piliin ang kasali ng tribu. Itay, pakiusap ibalik niyo kay Xiao Chen ang mga gamit niya. Paano kung hindi ko ibalik? Itay, mahalaga ang imbitasyon na yun para kay Xiao Chen. Ibalik niyo na po sa kanya. inay, huwag kayong lumuhod sa kanya. Xiao Chen, para sa kinabukasan mo. Lang lumuhod si Inay. Wala to. Liu Qingqing sa pamilyang Ye, hindi lang ikaw ang may anak, hindi ikaw lang. Para sa kinabukasan ng anak bilang pinuno ng pamilya. Ang dapat isipin ay ang buong pamilya. Pero panalo na iyon ni Xiao Chen. Panalo nanaya pero paano kangono? Siya'y bahagi ng pamilya Yip. Ang sa kanya, sa Yip din. Parte ng amin. Oon ga. Maliban na lang kung hindi na kayo bahagi ng Yi. Kundi ito, Lahat dapat amin. Kung ganitong kalukuhan, mabuting di maging yip. Mama, umalis tayo sa pamilyang Yip. Mga trader sila, Hindi sila karapat dapat maging pamilya natin. Kung alis kayo, ibalik niyo ang lahat ng sa Yip. Ibalik mo ang gamit ng kapatid ko. Sa Kenya yan kay Xiao Chen. Sa pamilya Yi yang bagay na yan. bilis, pirmahan mo na. Kayo talaga. sobra na kayo. Huwag kayong mag-away. Sila ang nakatatanda mo. Alam mo nang nakatatanda sila, pero ugali mo pa rin. Magaling si Xiao Chen sa medisina. Pero hindi dahilan para labagin ang respeto sa nakatatanda. Ang Ye pamilya hindi na uubo. Ikaw ang magdala kay Xiao Chen. Hindi ako kukura. Hindi ako kukurap. Panginoon Ye, si Xiao Chen ay apo mo at napakataas ng talento. Bakit mo kailangang agawan siya? Pangulo Li, ito ay usapin ng pamilya Ye. Hindi mo na kailangang makialam. Xiao Chen. Si mama ang hindi nakaprotekta sa'yo. Magtiwala sa akin. Ang pamilya Ye lang, maliit na pamilya. Balang araw, luluhod sila para ibalik tayo. Tama ka, Ye Zhongjing, darating ang oras, pagsisisihan niya ang ginawa niya ngayong araw. Sige. Naniniwala ako na balang araw, mababawi natin ang mga bagay na para sa'yo at para sa tatay mo. Sa Marso, tinatawag itong panahon ng pag-usbong. Ang langit at lupa ay nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin nito, sa buwan ng Marso, panahon ito ng pagsilang. Ang langit at lupa ay puno ng sigla. Ang talino talaga ni Xiao Chen.
Sayang lang, wala tayong imbitasyon. Hindi natin magagawang sumali sa paligsahan ng mga henyo, pero baka may magdala sa atin ng imbitasyon. Nandiyan BASI Xiaochen? Nasa loob siya. Sa tingin ko, kamakailan parang tila ba may sakit si Presidente Lee. Utama ka. Paano mo nalaman? Lumingin. Sige. Si Mama ang mag-a-acupuncture para sa akin. Sige. Hindi nakakubli ang Xiaoyin. Ang enerhiya ng bato ay lubos na Dapat gamitan ng acupuncture ang Xiaoyang at Xiaoxiang para magtaguyod ng enerhiya ng araw sa kadadaloy ang enerhiya ng bato. Totoo. Mas maginhawa talaga kumpara sa dati. Xiao Chen, ang talento mo sa medisina ay napakataas, lampas sa akin. Kung meron tayong imbitasyon, Makakasali ka sa kompetisyon ng mga henyo, magpapakita ng iyong kagalingan. Sayang. Hindi sayang. Ang pagpunta ko ngayon, hindi para magpagamot kay Xiao Chen. Ang pangunahing dahilan ay para ibigay ang paanyaya kay Xiao Chen. Ang laban ng mga henyo, paano pwedeng mawala ang isang henyo tulad ni Xiao Chen? $3,000 Medical Genius Tournament. Ang pamilya namin. Tiyak na magwawahi. Pa, magtiwala ka. Pinaghirapan kong mag-ensayo sa medisina. Ngayon tiyak akong magtatagumpay. Magtatagumpay, se. Si. Habang andito ang pamilya Hua, ang pamilya Yi ay parang langgamla. Talo lang naman kayo. Huwag niyo na siyang pansinin. Noong huli, ang pamilya Yi ay sinuwerte lang dahil sa batang yun. Anong pinagyayabang niyo? Hindi ba sumama sa inyo ang batang yun? Papa, hindi ba aalam? Ninakaw ng pamilya Yi ang imbitasyon ni Ginoong Han. Si Liu Qingping at umalis sila sa pamilya Ye at nagtatag ng sariling grupo. Lolo na nagnakaw ng gamit ng apo. Nakakahiya, Yi Zhongjing. Kung wala ang batang yun, anong ipanlalaban mo sa Genius Battle? Kung wala, ang pamilya Ye ay parang basag na manok. Isang pindot lang, Paano pa kayo mananalo? Yeah, Xiao Chen. Anong ginagawa mo dito para sumali sa Battle of Geniuses at makuha ang Huangdi Neijing bata? tanging may imbitasyon lang. Ang may karapatang sumali sa Battle of Genius. Wala ka karapatang lumahok. Umalis ka na. Imbitasyon. Maroon din kami. Imposible. Imbitasyon para sa Battle of Genius. 3,000 ang nasa buong data. Napakahirap makuha. Paano ka nagkaroon uli ng isa? Ako ang nagbigay sa kanya. Keo. Ibinigay ko ang imbitasyon ng pamilya Li kay Xiao Chen. Ano? Imbitasyon para sa laban ng mga henyo. Sa pamilya nyo, isa lang ang nakuha. Ibinigay mo kay Xiao Chen. Ang ibig sabihin, Utama. Ang ibig sabihin nito, sa laban ng mga henyo, inilagay ko ang lahat ng tiwala ko kay Xiao Chen. Naniniwala ako na siya ang magtatagumpay at magiging huling kampiyon. Naniniwala ako na si Xiao Chen ang magiging huling kampiyon. Ang muloli, mukhang bulag ka na sa katotohanan. Isang batang 8 taong gulang la. Isang batang 8 taong gulang. Paano niya kami lalabanan mula sa libu-libong taong pamilya? Nakikita ko sa kanya ang anino ng dakilang manggagamot na si Ye Chen. Naniniwala ako sa kanya. Sa taglay na talento ng batang ito, sa tamang panahon, maaring maging pangalawang Ye Chen. Sa labanang ito ng mga henyo, siguradong pupuksain ko siya bago pa siya tuluyang Xiao Chen, sa labanan ng mga henyo. Nasa kamay mo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Terra. Ang linyang medikal ng Zhongzhou, 13 laban sa libong henyo, libu-libo. Simula noong sinaunang panahon, kailangang mahusay ang doktor sa pagkuha ng gamot. Mas mahusay ang natipong gamot. Mas mabilis gumaling ang pasyente. Kaya't ang unang laban sa kalabang matalino ay ang pagsusuri sa kasanayan ninyo sa pagkuha ng gamot. Sa harapan ninyo ay may mga bato. Ang ilan sa ito ay may layman na tai sui. Kailangan ninyong mahanap ang mga batong may tai sui. Mas matagal ang taon ng tai sui. Mas mataas ang pagwagi. Maari na kayong umupo.
Ano? Ang dali naman nito. Ako na. Kapag hinahanap ang Taizu, Bawal sirain ang bato. Telo ka na. Hanapin ang Taizu nang hindi sinisira ang bato. Paano mangyayari iyon? Bakit hindi posible? Ang sinusubukan dito, Ay ang kasanayan sa pagkuha ng Malayo ang tanaw. Anong tano? Tinitingnan ang enerhiya ng mga halaman, ang araw at buwan. Little Chen, Sigurado ka ba sa level na ito? Sobrang siguradong sigurado. I count bata, puro yabang ka lang. Ang gusto mo, maggagumpay sa tanaw na ito. Kailangan mong gamitin buwan-buwan ang likido ng daang taong ganoderma, palakasing gamit ang talulot ng libong taong lotus. Tuloy-tuloy na ilang dekada ang kailangan. Ikaw, bata ka pa lang, 8 taong gulang at mahirap pa. Ano mo magagawa ang ganitong tanaw? tama ang sabi anay Hua Xiong. Ang teknik ng pagmasid sa enerhiya ay talagang kailangan ng tiyaga. Hindi ito pwedeng dalhin sa bilis. Kahit gaano kataas ang talento ni Fiao Chen, hindi niya magagawa. Sabi KODBA? Ang magina na yan, kapag wala ang pamilya Ye, wala silang may pagmamalaki. sila pa ang nangangap na kunin ang Huangdi Nijing. Tingin ko, sa unang laban pa lang. Matatanggal na sila. Ang unang laban pa sa talino ng henyo ay opisyal nang magsisimula. Sino ang mauna sa laban? Ang pamilya Ye, kahit hindi perpekto, e voluntaryong mauna. Kami ang lalaban una. Sige, Sino kaya ang ipadadala ng pinuno ng Ye? Napakahusay ng gintong mata. Ang paghasa ng mga mata na yan ay nangangailangan ng 20 taong sakripisyo at mga bihirang yaman ng kalikasan. Talagang kahanga-hanga ang mga yaman ng pamilya Ye. Mga gintong mata lang naman, walang masyadong espesyal. sige. Ang kulay na parang amber. Kapag hinawakan, parang sariwa, magaling. Siguradong ito ay daang taong Taisui. Napakahalaga at bihirang makita. Mukhang ang panalo sa laban na ito. Ay mapupunta sa pamilya Ye. Mga pinagbibitagan, hindi pa kumikilos ang aming pamilya Hua. Ang pamilya Hua ay isa ring 1,000 taong pamilyang dalubhasa sa medisina. Tiyak na may mga kakayahan ito. Ikaw ang pangalawa, sige. Ito ang aliping lilang mata ng gamot. Ano ang aliping lilang mata ng gamot? Kumuha ng lilang enerhiya sa silangan, dinagdagan ng essence ng araw, inyalay ng 30 taon. Ang pares ng aliping lilang mata ng Sa ganitong mga mata, kahit may karayom na nakatago sa bato. may babalik iyon ng tatay ko. Ito na ayan. Naku, grabe ito. Ang Taishu ay nagkaroon ng buhay. Taishu na nagluluwal ng buhay. Hindi makukuha sa loob ng 1,000 taon. Ito ay 1,000 taong gulang na Taishu. Tapos na. Ang 1,000 taong Taishu ay makita sa buong Mukhang tapos na ang laban na ito. Wala nang kailangang pakusapan, panawa na ang pamilya Hua. nahanap niya ang 1,000 taong Taishu, talagang nakakatakot ang Ziji Yaotong. Sa laban na ito, ang pamilya Ye ay hindi kayang talunin ang pamilya Hua. Kaya sa ganitong sitwasyon, inanunsyo ko, ang nanalo sa laban na ito ay sandali lang. Bata, ang 1,000 taong gulang na reliko ay nandiyan lang. Huwag ka nang maghanap ng basura diyan. Basura? Hindi mo ba alam kung ang relic na 5,000 taon gulang ay maituturing na basura? 5,000 taon gulang na relik. madumi, walang sigla. Ito ba ang 5,000 taon gulang na relik? Bro. Ang batang ito, halatang hindi matanggap ang pagkatalo, kaya inaasal siya ng parang bata. Huwag mo siyang pansinin. Tama. Totoong ang ordinaryong bato ito. Bata, inahawakan mo ang bato na ito. Parang kayamanan na, mga ordinaryong tao. Hindi nila nakikilala ang tunay na kayamanan. Batang maliit. Sa tingin mo may 5,000 taong taypusa sa loob ng bato na yan? 5,000 taong gulang na taypusa sa bato. Ang bato na yan ang 5,000 taong gulang na taypusa.
Ang batang to, sobrang nais manalo kaya nakalimutan na ang basic ng gamot. Maliit na tiyan. Simula pa noong unang panahon, ang Ay laging nakatago sa loob. Paano magiging bato ang Taishu, hindi ba? Yan ay dahil kakaunti ang alam. maliit na tiyan. Huwag kang magpahiya dito kung ang batong ito ay 5,000 taon ng Taishu. Bakit napakatigas nito? Wala itong buhay kasi hindi pa nagigising. Kapag napukaw ko, Tama na. Bastardo. Ang may linyong Taisui ang pinakamahusay. Kunin yun ang kunin niyang basag na bato at umalis na. Huwag kang magpanggap at maglokohan dito. Gigisingin pa yan. Ginawa mo na parang tao. Akala mo magigising sa tawag. Sandali lang, Jinunua. Bakit hindi hayaan mo munang subukan ng batang ito? Kung hindi niya kaya, Pwede na siyang palayasin. Dahil nagsalita na si Ginoong Zij. Tingnan natin ang kwento ng batang ito. kanino nga ba ang kwento? Hindi pa sigurado. Ma, halika rito. Turuan kita ng acupuncture. Gisingin siya. Anong klaseng laban ito? May tanga na nakapasok. Gamutin ang bato gamit ang ako. Hindi yan may isip ng hangal. Xiao Chen, seryoso ka, BA? Talaga bang gagamit ka ng acupuncture sa batong ito? Naniniwala ako sa iyo, anak. Ito ay isang piraso ng 5,000 taong gulang na taishi. Naniniwala ako, anak. Ito ang piraso na 5,000 taong gulang na Taisha. Gusto kong makita kung paano gagawin ng bata na ito. Ang sirang bato ay 5,000 taong gulang na. imposible yan? baka. Hindi naman impossible yan. 3 pulgada ang tusok. Tusukin ang punto ng lingtay. Lingtai, akala mo tao siya. Saan siya nagkaroon ng punto? Yi Zhongjing. Ganito ba ang medisina ng pamilya ye? Nakakahiya, talaga. Hindi na sila bahagi ng pamilya ye. Ang kahihiyan ay wala ng kaugnayan sa amin. Ang lahat ay may linya ng enerhiya at kung may linya, may punto. Kaibigan, Baka kaya nating gumawa ng himala. Tagos ng 5 pulgada. Tamaan ang butas ng Yongze. Yongze, Guanyuan. Andang 3 karayom sabay. Piyuhay na. Biyuhay na. Totoong nabuhay na. Huling karayom. Tianyuan, tagos ng 7 milimetro. Ito. Ang itsura ay parang ginto, pero may puso itong tumitibok. At, parang buhay ito. Gumagalaw na. ito ba talaga ang 5,000 taong gulang na Taisui? Xiao Chen, panalo tayo. Talagang panalo tayo. Imposible. Hindi possible. Paano nabuhay ang batong ito? Matibay na ebidensya, Patriarka Hua. Tao mo pa bang aminin? Binabati kita, sa paggamit ng 5,000 taong gulang. Napanalunan mo ang unang laban. Sa edad na 8 pa lamang. May ganito ka ng kahangahangang kakayahan sa medisina. Patriarcha Yi. Ang batang ito, anak ba siya ng pamilya ye? Tama, apo siya ng matandang ito. May ganitong talento. Ang kinabukasan ng pamilya Ye ay maaring Sa rurok ng medisinang pamilya sa dakilang Chia. Paumanhin. Ako at ina nagtatag ng sariling tahanan. Wala na kaming kaugnayan sa pamilya ye. Wala nang koneksyon kahit kaunti. Xiao Chen. Dugong buo dugo. Hindi ito basta puputulin, dugo at malasakit Sinasabi mo ba yung kaugnayan? na nag-agaw sa yaman ng nanay ko o iyong kumuha ng karapatan. Sumali sa laban ng mga henyo. Ikaw. Xiao Chen. Mali kami dito. Umayag kang bumalik sa pamilya ye. Pengako kayo sayo. Ibabalik ko sa inyo ang mga ito. Impossible yan, Ama. Pwede niyo akong gawan na masama. Hindi niyo pwedeng api-apihin si Xiao Chen. Siya ang anak ko. Hindi ko papayagan na api-apihin siya. Kinuha niyo bagay ni Xiao Chen. Hindi ko kayo mapapatawad. Kami and I, Xiao Chen, hindi na kami babalik sa pamilya ye. Walang respeto. Kang ganawan. Sa susunod na labanan, Huwag niyong sisihin ang pamilya. kung hindi kami magpaparaya, Sa medisina, ang unang hakbang ay paggawa ng gamot. Kapag may mabuting gamot, walang sakit ang hindi maayos. Sa pangalawang laban ng mga henyo, Susubukan nito. ang inyong kakayahan sa paglilikha ng gamot. Nasaan ang mga gamot sa mesa? Pumili kayo kung alin ang gusto. Gamitin ang palayok na ito para maghalo ng gamot. Ang makagawa ng pinakamataas na kalidad na gamot ang mananalo.
Ang galing. Ang pamamaraan ng paghalo ng gamot ng pamilya Ye ang pinakamalupit sa buong Dacia. Panigurado, panalo ang pamilya Yi sa round na ito. Panahon na para magpakita ang gilas ang pamilya Ye. Sino ba ang pamilya Ye? Bakit kayo ang mapapansin? Ang kasanayan sa gamot. Ang pamilya Huwako ang una sa Dacia. Itay, ipakita mo sa kanila. Ang kasanayan natin sa paggawa ng gamot. Changshan, Ganchao, Tianma. Duruok, Dilong. Ilagay sa kaldero. Aba, kakaiba ito. Ang mga halamang napili ay para sa paggawa ng Jin Huansan, tama ba? Hindi ito madali, ha? Tama, Jinuan son na class. Maagamot ang maliit na pagkabali ng kaluluwa. Lahat ng tatlong madilim na enerhiya, mapalalakas ang tatlong kaluluwa at 7 espiritu. May tuturing na milagrosong gamo ito. Isang bises na paggawa ng gamot, maliit sa pamilya Hua, 3 bises ang paggawa ng gamot. Tama. Nayon, payagan kayong makita kung paano gumagawa ng gamot ang pamilya Hua. 3 ulit na gintong lunas. Ay nako! Ang bango ng gamot nakakaakit. Malinis, walang bahid na dumi. Ito nga ang 3 ulit na gintong lunas. Panahon ang nagpapalit, may bagong bihasa. Namamayagpag sa loob ng ilang daang taon. Ang kining Hua, walang kapante. Napakagaling, napakagaling. Bata, malamang hindi mo pa ito nakita kailanman. 3 beses na ginto. Noong araw, subukan nating buksan ang mata mo. Tandaan mo ito. Magpasalamat ka. Ang 3 beses na pildoras, tinrato ko yan parang kindi noon. Bata! Kailangan ng puhunan ang kayabangan. Ang pildoras na ilalabas mo maya-maya. Walang kapintan sa mayabang mong asan, 18 taong gulang na wala stata. Hindi alam kung ano ang lutuan para sa gamot. At asahan mo pang maglabas siya ng pildoras. Karawatawa. Sa laban na ito, walang makakalaban ang pamilya nyo na kasing lupet. Tayo lang ang pamilya Ye. Pamilya Ye. Sa pagkakaalam ko, sa pamilya ninyo, Ye, mahigit 100 taon nang walang nakakagawa ng 3 antas na gamot. Anong maipagmamalaki laban sa pamilya Hua? Tama. 3 antas na gintong gamot ng pamilya Hua. Ay ang pinakamagaling. Ang pinakamahusay na gamot. Kahit magawa ninyong lumikha ng gamot. Isa rin talunan. Paano kung 5 pagpapalit dragon na pilula? 10 taon na ang nakalipas. Pamilyang Yi, pinagpala ng Diyos na medisina, si Yiwachen. Isinugong regalo ang 5 pagpapalit dragon na pilula at itinuro ang paraan ng paggawa sa mga taong palagi kong sinubukan ito. Gayon, Tiyak kong kaya ko na itong gawin. Napakagaling. Sa reseta ng Diyos ng medisina at gabay, Talagang talo ang pamilya Hua mo. Ang salita lang ay walang patunay kung may lakas loob ka. Talaga bang makakagawa ka nito? ang 3 antas na gamot. Bagamat bihira, maaari pa ring matagpuan sa mundo. Pero ang 5 antas, kahit ang langit ay mahirap hanapin ito. Kahit noong panahon ng paggawa ng gamot ni Lolo Chen para kay Emperor Song, hindi pa rin nakagawa ng 1 piraso. Ang pamilya Ye, kaya ba nilang gawin ito? Sa tulong ng Diyos ng medisina, parang posible. Tignan na lang natin ang resulta. Hindi ko inaasa, Noong araw, simpleng pero tinuring niya itong kayamanan. Nakakatawa naman. Ayon sa reseta, kunin ang Cloud Essence, 3 piso 4. kunin ang Feather Ash, 3 piso't 6 na libra. White Angelica, Blue Indigo, Half Summer. Cut autumn. Agar sent at Noble Traveler. Isatis root. Sa dugo ng puso ko magpapalago. 5 ikot na pildoras. Handa ang sabaw ng gamot. Buuin ang unang langit. Sweet. Tulungan niyo ako para magbuo ng 300 ng ritual ng pildoras. Huni ng dragon. Anino ng dragon nagpakita. Malapit nang mabuo ang 5 Diyos ng medisina, si Ye Wuchen. Hindi nga ako niloko. Tulong ni Yiwachen ang tatay. Malaking posibilidad magawa nila 5 antas. Kung sakaling Kapag nagawa nila, sa atin ng talo, hindi ko hahayaang makuha nila yan. Ang paggawa ng 5 antas na pildoras ay napakahirap na bagay. Ang pamilya namin ay handang tumulong sa abot ng aming makakaya upang magawa mo ang pildoras.
Hua Xiongying, ikaw. Ay nako, Nakalimutan, mag-aaway ang ating pamilya. Magkaiba ang paraan. Hindi ako pwedeng tumulong. Eos na IKO. magpatuloy kayo. Wasak ang anino, hindi nagtagumpay. Tay, ano ang gagawa? Xiao Chen, bilisan mo, tulungan mo si Lolo. Xiao Chun. Bilisan mo, tulungan mo si Lolo. Tagapangulo ng pamilya Ye. Sabay ko, marami akong nakilang Ngunit kailanman, Ang tulad mo. na sobrang kapal ng mukha. Ginawa mo iyon kay Xiao Chen noon. At ngayon may lakas ng loob ka pang pumunta rito. para humingi ng tulong. Tungkol ito sa pamilya Ye, hindi mo kailangang mag-alala, President Lee. Ako ang iyong lolo. Matanda, umalis kami ni Mama sa pamilya Ye. Ang paggawa mo ng pil, wala akong kinalaman dyan. Bakit tutulungan? Basta matulungan si Lolo. Ipapabalik kay Tiantian. Ibabalik ang shares at ari-arian sa inyo pa. Tumahimik. Ihanda ang 5-turn pill. Ang pagkawala ng ari-arian, ano ang halaga nun? Hindi sapat. Ano gusto mo? Tatanggapin ko lahat ng hinihingi. Gusto siyang lumuhod at humingi ng tawad. Payuhuran mo AKO Parmac, sorry? Panoorin mo na lang sa panaginip mo. Bilisan mo. Pao Bobby, humihingi ako ng tawad sa'yo, okay na ba? Sige, sige. Luhod at magsalita. Temi-temis. He, lumuhod na ako, humingi ng tawad. Masaya ka na biye na yan? Ang sampal na to, Para sa kawalang respeto mo sa nakatatandang hipag. Para ka, ang yuko na to, para sa kawalang puso't dangal mo. Ang sipa na to, dahil iyon sa labis na pagpapalungkot mo sa akin. Xiao Chen, sinaktan at pinagalitan mo ako. Kaya mo na. Tulungan mo si Lolo ha? Kailan sinabing gusto kitang tulungan? Bata, ang gusto ko ay ikaw, itong matandang lalaki, Xiao Chen. Mabuti magkaroon ng habag pero hindi ka maaring masungit. mabuti. Makikinig si nanay sa iyo. Ching-ching, kung tutulungan ako ni Xiao Chen, ibabalik ko ang abo ng kanyang ama sa iyo. Ang 5 Transformations Elixir ay mahalaga sa pamilyang Ye. Hinding-hindi kita lolokohin Xiao Chen, kaya mo tulungan na si Mama? Kunin ang mga abo ni Papa. para sa ama. Magtuturo ulit ako. Ikaw na matanda, sandali, ang sikreto ng 5 pagbabago ng dragon na Pildoras ay wala sa dragon. Nasa pagbabago ito. Ang tono, ang tindig, parang kapareho noong si Ye Wuchen 10 Kunin ang 3 onsa ng juniper, 9 na kwarto ng sena, 7 bulaklak ng kakahuyan. Ilagay sa cold, muling magagawa ang pagbabago ng ang paggawa ng Pildoras. Madali, subukang ituring ang namatay na kabayo bilang buhay pa. Gawin ang sinabi niya. Lumitaw ang anino ng dragon, mabubuo na ang 5 antas na buklod ng dragon. Pagbabago ng bulok sa hindi pangkaraniwang. Ang galing sa medisina ng batang Napakataas. sa pagtitiyaga. Magiging susunod na Diyos ng medisina, si Ye Wuchen. Bada. Kung patuloy kang lalago, ano ang mangyayari? Handa na ang gamot, natapos na ang buklod. Isa, 2, 3, 4. 5 gintong dragon ang umikot. Ito ang 5 ikot na buhay na pulbos. Ang lalim palaga ng yaman ng pamilya Ye. Binabati kita, pinuno ng nagawa mo ang 5 ikot na Pildoras. Lahat ng manggagamot sa buong dakilang siya. Magpakumbaba, mag-aral sa'yo. Hindi. Kung wala si Diyos ng gamot, Ye Wuchen, paano magkakaroon ng 5 ikot na Pildoras? Nakikinabang lang kami sa liwanag ni Ye Wuchen. Anong ipinagmamalaki ninyo diyan? Pinuno ng pamilya Hua. Ang aming pamilya Ye ay may karapatang magmalaki. Mas malakas kaysa sa 3 gamot. Tama. Ang 3 beses na gamot ay walang halaga sa harap ng 5 beses na gamot. KO. Huwag na kayong mag-away. Kahit sabihin nating ang 5 beses na gamot na ito ay isang pinakamataas na antas na gamot. Si kaibigang Li Xiaochen hindi pa nagpapakita. Ang resulta ng laban ngayon kung kanino mapupunta ay mahirap pang masabi. ONG Maraming beses si Ye ay gumawa ng milagro. Pati tayong dalawa. Hindi na rin sigurado sa kanya kung magagawa ba niya ang 6 na antas na gamot.
6 na antas. Siya, malabo. Maliban kung ang Diyos na medisina na si Kung hindi, imposibleng mangyari. Si Xiao Chen, totoo na ngang isa siyang. Henyo sa medisina na parang isang halimaw. Pero para makagawa ng 6 na antas na gamot, hindi kakayanin, Xiao Chen. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Bumalik ka na sa pamilya ye. Una, hindi na ako babalik sa pamilya ye. Pangalawa, ayaw kong maghanda ng 6 na liko na gamot. ang yabang mo naman bata, ang tapang ng mga sinasabi mo. 6 na liko na gamot ay ayaw mo. Gusto mo bang gumawa ng 9 na liko? Noong araw, ang longevity pill na ginawa ni Tsufu para kay Qin Shi Huang ay 9 na liko. Ngunit iyon ay nabigo. Ni Zik Tsufu, hindi nagawa. Kaya ikaw, isang hamak na bata. Magagawa montak pa yan? Okay. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Inay, sinabi ko na babawiin ko lahat ng nawala sa'yo. Ang 9 na liko na ito ang simula ng lahat. Drama. Makakabuo ka ba ng 9-turn medicine bill na kahit si Emperor Qin hindi nakuha? Ikaw na batang 8 taong gulang. Ayaw mo ba talaga, kaibigan? Kahit pa may pambihira kang kakayahan, ang mga sangkap para gawin ang 9-turn dragon pill ay hindi basta-basta makikita. Ang mga sangkap dito sa mesa. Mukhang wala ring silbi lahat ng yan. Nga, mahirap magluto kung walang panggawa. Kahit kaya mong gawin ang 9-turn medicine pill. Kung wala kang sangkap, wala kang magagawa. Kaibigan, Mas mabuti pang umatras ka na. Xiao Chen. Mga Ginoo, sino nagsabi na gagamitin ko ang mga halamang gamot sa mesa? Kung ganon, ano ang gagamitin mo? para gawin ang 9-turn pill? Ang 9-turn pill ay hindi ordinaryong gamot. Ang mga sangkap nito hindi pangkaraniwan. Nagpapanggap ka lang. Anong sangkap ang gagamitin? Sa 9-turn pill, kailangan ng 2 onsa ng hangin sa Abril. 1 piraso ng hapon sa takip silim ng Mount Tai at higit sa 100 pang gamot. Anong kalkohan mo bata ka? Kailan ba? Ang hangin ng tagsibol at sisifya. Pwede na rin maghalo ng gamot. Ang paggamit ng kapaligiran para maghalo ng gamot ay hindi imposible. Ngunit ito'y sinaunang pamamaraan ng panahon ni Qin. Narinig ko na ito'y matagal nang nawala. Walang taong may alam dito maliban kay Yishen Yiwachen. Matagal nang nawala si Wu Chen. Sa mundong ito, Walang nakakaalam ang sinaunang paraan ng paggawa ng gamot. Hindi mo magagawa. Paano kung ako ay magagawa? Luluhod ako ng 3 at magbibigay pugay ng 9. Gagawin ko iyon pero hindi kita gagawing guro. Hindi ako tumatanggap ng walang kwenta. Ikaw, Inuno ng pamilya Hua. bata, tiwala ka sa sarili mo. Ayaw na naming kontrahin ang sinasabi mo. Dito kami sa gilid, manonood. Paano mo gagawin ng 9-turn na gamit. Bata, yan ang abangan ko, ang kapalpakan mo. Okay. Talaga bang kaya mo? Ma, sabi ko na, etong 9-turn na gamot. Ako lang ang makakagawa niyan sa buong mundo. Abril na simoy, 2 salapi ang pitas, humingi ng liwanag ng gabi sa bundok Tai. ang hangin, napakabanayad at mainit, nakakapagpasaya sa pakiramdam. Ito ba ang tinatawag na simoy ng Abril? Kung ganon, nasaan ang liwanag ng gabi ng bundok Tai? ito ang liwanag ng bundok Tai na kulay lilang. Nangyari? Imposible to. Paano niya nagawa? Napakataas niyang talento, simoy at liwanag ng gabi. Pasuok sa palayo, ang pangunahing gamot ay nakuha, ang pantulong gamot ay paparating. Pagsiklab ng ningning ng elitse. 3 beses ang pag-ikot. Ang batang ito. Gusto niya ba akong piliting kumilos? Nakakagulat, hindi ka panipaniwala. 6 na beses nang ginawa ang elixir. Izongjing. Kung talagang. Hayaan nating matutunan ng batang ito. Kahit 6 na beses lang, talo tayong 2 ng sigurado. Si Xiao Chen ay bahagi ng pamilya ye. Matagal na siyang umalis sa atin. Matagal na siyang walang kinalaman sa pamilya ye. Kung gusto mo makuha ang buong libro ng Huangdi Nijing, sabayan ako, wasakin natin ang pilikuan. Huwag hayaan siyang makagawa ng elixir. Tay, kapag hindi siya nakagawa ng elixir, tayo ang panalo. Pero kung magtagumpay siya, Huangdi Neijing Majijing Kanya na. Pa sa pamilya ye, kumilos na tayo.
Ang lahat ay para sa kapakanan ng pamilya Ye. Sige, magtulungan ang dalawang pamilya natin. Basta magsanib puwersa tayo dalawa. Ang batang yon. Wala siyang matutunan kahit ano. Xiao Chun, tutulong si lolo sa'yo. AKO rin, tutulungan kita dito. Naku, siguradong hindi sila nandyan para tumulong. Pero sa ngayon, wala nang panahon si Xiao Chen para pigilan sila. Anong balak nyo? Ching King, si Xiao Chen ay apo ko. Hindi ko siya sasaktan. Hindi kailangan ni Xiao Chen na tulong. Pakiusap, umalis ka. Hindi mo susundin ang sinabi ni Papa. Umalis na kayo. Kung hindi, Hindi na ako magpapakabay. huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Alisin mo siya. Bilisan mo, umalis ka na. Kahit ano sabihin, hindi ako alis. Tinutulungan ka na nga. Tutulong pa rin ako kahit ayaw mo. At ako rin. Nanay, tuloy. Nanay, Xiao Chen, mag-concentrate ka sa paggawa ng elixir. Ako na bahala dito. Nanay, Umalis ka na diyan, nanay. Hindi ako aalis. Bakit kailangan mong gawin to? Nandito kami para tumulong. Hindi naman tayo gumagawa ng mali. Ching Ching, tumabi ka na. Ayaw ko. Maliban na lang kung Lakaran mo ang bangkay ko. Napakagaling na ina. Talagang mahal na mahal mo ang anak mo. Kung talagang gusto mo, tutulungan kita sa kagustuhan mo. ma, Ang siyam na likong pilak na gawa. Ginawa niya talaga ito. Siyam na liwanag na bilog. Ang siyam na likong pilak ay talagang nagawa na. ma, Kaising ka, ma. Kaibigan, nagawa mo ang siyam na likong pilak. Nakuha mo ang medical classic ni Emperor Huang. Bakit ka umiyak? Bulag ka ba? Nanay ko siya. Kaibigan, nalilito ka lang sa sitwasyon. Mahina ang katawan ng nanay mo, pero buo ang kanyang kaluluwa. may pag-asa pa. Ang ulo ng nanay ko'y nadurog, kaluluwa'y nagkalasog. Paano siya ililigtas? Tingnan mo. Tama. Ang Nine-Turn Elixir ay nagbibigay ng walang hanggang buhay. Maaring bumuhay din ng patay. Nanay, gising na po. Xiao Chen, ako, buhay pa ako. Nay, basta andito ako, hindi ka kailanman. Ang tatlo ay sila, ang pito ay sila. Sila ang Wajin Eagle. Gusto kita. Gusto ko ang tatlo. Gusto kita. Ikaw lang. Gusto mo pa ikaw? Anaginip lang. Dahil natalo na sa labanan ng mga henyo. hindi na ako magpapanggap. Huang Di Neijing. Kung hindi ko maaring makuha ng maayos. Agawin ko ito. Hua Family Head, kahit ang Hua Family Montag, hindi Montag, yan magaf. Ito ang Huang Di Neijing. Pero kung idagdag ang Diyos ng Medisina. Si Yiwuchen? Dios ng Medicina Yiwuchen? Hindi ba natapos na siya? Sino ang nagsabi 3 tao ay wala ng sese? Ang mga medical na kasanayan ni Ye Wuchen, Nakakagulat sa langit, nakakaiyak. Sayang naman kung ililibing la. Pu vede ba? Ikaw. Tama, ginamit ko ang aking gamot para gawing alipin si Yiwuchen. Ginawa ko siyang tagasunod gamit ang aking kapangyarihan. Mga anak ng pamilya Hua, dalhin ang kabaong. Anong gayon kung mahusay sa medisina? Para sa aking pakinabang. Hinibiyate nagsilbi siya esayakin, Yiwu, lumabas ka, ipakita mo sa kanila. Ipakita mo sa kanila. Yiwuchen, kimana ka. Atayin mo ang dalawang matandang ito. Hindi mo kayang pigilin, Utsing YNG. Napaka-ambisyoso mo. Sa tingin mo ba kaya mo?
Dakilang manggagamot, hindi ko kaya pero kailangan subukan. Huang Di Neijing ay hindi pwedeng mapunta sa kamay mo. Ikaw ay naghahanap ng gulo. Why blisiyin? Atayin mo siya para sa akin. Die. TNT, Tian. Halika't tulungang Montag ako. Diyan ka magaling, hihinto ka rin, lagot. Si Weibly CAN, noong nabubuhay, ang medisina'y di ka panipaniwala. Pagkamatay niya, naging halimaw na gamot ngunit nanatili ang lakas. Anong gagawin ko? Kaya ko bang pigilan si Hua Xiongying? Kaya kong pigilan si Hua Xiongying. Capable mo, akala mo kaya mong gawin lahat. Ngayon hawak ko na si Diyos ng medisina, si Yi Wuchen. Kaya magaling ka, kaya mo bang tainin. Ang katawan ko, Mas kilala ko ito kaysa kanino pa man. kahit ngayon ay, Isang bata pa lang ako. pero pwede pa ring subukan. Xiao, huwag kang magpilit. Si Dios ang Sa larangan ng medisina, wala. Umuzok ka na. Huli na, hindi ko gusto ang hampas lupa na yan. Kung hindi dahil sa kanya, nakuha ko na sana ang kayamanan ng pamilyang ye. Kung wala siya, matagal na akong nanalo sa digmaan ng talento. Kung hindi ko siya mapapatay, Hindi ko na deserves maging tao. Gusto mo akong patay. sige, subukan mo. Ipadala mo at patayin siya para sa akin. Buong buhay ko, hinabol ko ang karunungan. Bagamat mataas ang Ang katawan ko ay hindi na protektahan. Kung matamaan ko ng eksakto ang mga punto ng aking katawan, Matatalo ko ang pisikal na estado ngayon, nanay. Ngayon na, Sige, nanay. Ngayon na. Itarak mo sa gitna ng kanyang kilay. Ang galing mo talaga, kaibigan. Diyos ng medisina, si Yi Wuchen, napigil. Henyong, tunay na henyo. Presensya mo, kaibigan, medisina ng dakila. tiyak na mangunguna sa mundo. Hindi ko akalain, Xiao Chen, na napakahusay mo. Kung alam ko lang, di ko sana inangkin. Ang mga bagay niyo ng nanay mo, hindi maaari. Imposible. Hindi ka 8 taong gulang na bata. Sino ka ba? Ako si Ye Wuchen. ano? Ako si Ye Wuchen. Ano? Bastos ka. Huwag kang magpanggap dito. Patay na sa Yi Wuchen. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Paano mo nasabing ikaw siya? Pinatay mo si Yi Wuchen, dakilang manggagamot. Hua Xiongying, Dakilang Manggagama Yi Wuchen. Magaling sa medisina, tumutulong sa nangangailangan, walang hangad na yaman o kapang. Habang nariyan siya, malaking biyaya iyon para sa datsiya. Bakit siya pinatay? Bakit hindi ko siya pwedeng patay? Sa kanya, walang araw ng pagahon ang pamilya Hua. Dahil hindi maabot ng aming talento sa medisina. S.I. Yi Wuchen, ipadalan lang S.I. Yi Wuchen na Ceylon. Ganito lang. Ang pamilya Hua lang ang maghahari sa larangan ng medisina sa datsiya. Para sa iyong makasariling hangarin, gumawa ka ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Ikaw ba talaga ang Pinakamasama sa larangan ng medisina sa ngunit sa kasamaang palad, Hua Xiongying, hindi mo tuluyang napatay ako, ang kaluluwa ko, Ay muling isinilang sa katawan ni Xiao Chen. Imposible. Ang aking Ghost Gate 13 needles. Ang kinin ang buhay ng iba. karayom sa utak, kahit Diyos di kayang magligtas. Baka may sugo ang langit, binigyan ako ng tsansa para bumangon at maghiganti. Agila ni Hua Xiong, Bagong galit, lumangsama ng loob. Ngayong araw, isang beses na lang ito. Bastos. Akala mo ba, gamit lang ang 2 karayom na iyon? Kaya mong wasakin. Ang teknik ko sa lason. sira. Babay, walang hiya. Kung ikaw talaga si Yi Wuchen, ang ganda. Isang beses kitang papatayin, pero kaya kong gawin uli. Yi Wuchen. Tapusin siya. Yi Wuchen. Tapusin siya? Xiao Shen, ayoka, nagwala si Y Wuchen. Pag-attack sa pressure points di umepekto. Nyan. Ang pagbabalik ng kamalayan sa katawan ang may silbi. Pero hindi ko alam kung paano. Baka, Baka nasa Huang Di Neijing. La. magiging tagapagbante para kay kaibigan. Kung ganito ang nais nyo, hindi na ako magpapakumbaba. Yi Wuchen. Naintindihan ko na. Mga sinaunang tao, Sumusunod sa yin at yang na ayon sa hula, hiwalay ang kamalayan. Namamasyalang diwa sa Ang pagbabalik sa sarili, kailangan lang ng isang lukso ng kaluluwa. nandito ako, Wasyong. Dumating na ang iyong panahon. Hindi maaari.
Hindi pwede. Tanggapin mo. Tatay. Hindi. Itay. Itay. Kaibigan na siye. Ikaw BASI Yi Wuchen? Kung ganoon, si Xiao Chen A. Inay. Nathan Teo? Hiniraman ko ang katawan ni Xiao Chen. Ang kamalayan niya ay natulog. Ngayon, bumalik ang kamalayan ko sa katawan. Kaya magising ang kanyang kamalayan. Paano pagkatapos nito? Hinaharap. Magiging guro ako ni Xiao Chen. Pangungunahan ko ang lahat. Upang likhain ang pamilyang yan na Magiging tulad din ba ako ng isang dakilang manggagamot tulad mo? Siyempre. Yihi.